Pastor Ray. Salamat sa privilege to be here sa tuang ika-upat Sunday sa month of January. Salamat, Pastor, sa invitasyon. Salamat for coming here. This is our Soul Winner Sunday. So open your Bible in the book of Proverbs chapter 11. So gamiton sa nato di nga verse karon, Proverbs chapter 11. I ask everyone to please stand. Proverbs 11. Sa ato ang Bible karon, Proverbs 11 verse number 30. Sa ato ang Bible, Proverbs 11 verse number 30. Okay, we will read this together. Proverbs 11 verse number 30. Sa atong Soul Winner Sunday, Proverbs 11 verse number 30. Naanatanan? Okay, we'll read loud and clear. Read. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Nga to mensahe karon, be a soul winner for Jesus. Be a soul winner for Jesus. Let us pray. Heavenly Father, salamat Lord sa pribiliyo nga kami maka-alagad sa imuha. Salamat kay gitagaan minimo una sa tanan kaluwasan. Aron Lord, ma-enjoy namo ang gift of eternal life through Jesus Christ. And Lord, a privilege also to share the gospel sa mga tao, Lord, nga wala sila'y kasiguraduan ilang kalag makadto sa langit. Privilege, Lord, magamit nimo sa imuhang kahimayaan. Salamat sa buluhaton, salamat sa simbahan sa Pigkarangan Bible Baptist Church. Salamat kay Pastor Ray, siyang family, mga members, mga staff, students, ilahang, Lord, nga nasabtan o ilahang paningkamutan, gitinguha ang imuhang kasing-kasing sa mga kalag sa mga katawhan. Nagpray mi Lord karon buntag, tagaimig kaalam, gahom nimo sa Balaang Espiritu, anoint us sa fresh anointing Lord sa Balaang Espiritu. Among itugyan, among serbisyo karon sa pangalan Jesus Christ. Amen. Okay, lingkod tanan, palihog. Naay nagsulti by the name John Wesley. Iyon niya, I have one great business on earth. Iyon niya, to win souls for Christ. So muna iyang giingon, sulti siya, nga una ang pinaka greatest business niya, one of a founder sa Wesleyan Church. Charles Spurgeon said, to be a soul winner is the joyful thing in this world. No? Nindot ang ilahang giingon nila. Ingon na, to be a soul winner is the joyful thing in this world. Kabantay ka, nga lahi ang no greater joy. Yes, of course, malipay ta kung tagaantag mga butang material, pero way pinakalabaw nga makakita ka o makadungog ka sa isa ka taong makasasala nga mudawat kay Jesus Christ. That's why nakasulti, Charles Spurgeon said, to be a soul winner is the joyful thing in this world. David Livingstone, one of the missionary in Africa, the first pioneer missionary, I would rather be a soul winner than to be the greatest king on earth. Mga ilang ipang-explain, ilahang gisulti nila sa ilahang experience na I would rather be a soul winner. Talagsaon lang mag-desire, ana. Nga maingon siya, mas maayo pa nga mangdaog kog kalag kaysa ako ang pinakabangtugang hari sa tibuok kalibutan. Imagine nimo na ay iyahang kauban, ingon niya, maadto ko og Africa kung naanay dalan. Kasi wala pa yung mga dalan when David Livingstone niadto dito sa Africa. Ingon sa isang tao, wala niya gisulti ang iyang name, iyahang gi-express niya, I care not where I live or how I live and what hardship I am going through so I could win souls to Christ. Mga gi-explain nila sa ilahang personal nga gisulti. But I like also what Daniel said in the book of Daniel chapter number 12. Ngayon sa Bible, Daniel chapter number 12, verse number 2. Ngayon sa pulong sa Ginoo diri, ingon sa pulong sa, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake one day. Some to everlasting life, some to everlasting shame, and some to contempt. Verse number 3, this is what Daniel said, ingon sa Bible sa verse number 3, sa pulong sa Diyos. And they that be wise shall be shine. Ingon sa Bible, he that winneth souls is wise. Those who are wise
shall shine as the brightness of the firmament. As the skies, gasiga-sigata, ingon sa ba, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Ngatong mga nandaog kalag, yes, I like mga statement nila, ilang quotes na about winning souls. But the Bible clearly, Solomon said, he that winneth souls is wise. Daniel said, those who turn many to righteousness as the stars forever and ever. So what does it mean to be a soul winner? Sometimes kung gusto ta mandaog kalag, pero wa tay idea, unsa day nang mandaog og kalag, what is a soul winner mean is all about. Soul winner is the one, or is a believer of the Lord Jesus Christ, is the one who bring the lost to the Lord Jesus Christ. Ngauna ang soul winner, ang usa ka taong makasasala kaniadto na luwas sa grasya sa Dios. Iya hapong gidala ang tao nga walay kasiguraduan nga makaadto sa langit. Maulang nato trabaho. Because Paul said in 2 Timothy chapter 4, verse number 5, we preach not ourselves. Dili atong kaugalingon ang atong isulti sa mga tao. It is the Lord Jesus Christ. Because ang message sa ato ang mandaugay o kalag, walay lain si Jesus Christ. Nituot ang tanan, kung nituot sa gisulti sa Bible, ang paglaom sa mga taong way paglaom is Jesus Christ. Kung nigtuota nga mauna ilang paglaom, nganong wala nagisulti sa uban nga nakabaton og paglaom sa ilang kinabuhi. Kung kitang tanan diri karon sa isa-isa ta karon diri, kung tagaan ta sa Dios og tig 1 million taga-kalag, manimba pa baka ta karon? Magdali ta kayo man, sayang ang 1 million, isa-isa sa tuwa. Wa gyud diri maglangan, pag uli nato tanan dayon kung anang iro ug iring nanay kalag ato ng sunggaban nga naman, sayang ang 1 million. Pero kabalo baka unsay giigon sa Dios? Labaw pa sa kwarta kay nganuman kung ang tao wala nakaplagan si Jesus Christ silang kasing-kasing, padulong na sa impyerno. Everlasting nga punishment, destruction in hell. It's more than 1 million. The Bible says it very clearly, so is the one that wins souls for the Lord Jesus Christ. Sa every, ingon ni Pastor Ray kaganina, dili na trabaho sa pastor, dili na trabaho sa staff. Ato ng trabaho kay kita pod nakadawat kay Jesus Christ. Everyone has his responsibility to. So every local Bible-believing, Bible-preaching Baptist church is built by soul winning, by the soul winners. Tanan nga local churches, tanan nga Bible-believing Baptist churches nga nagwali sa pulong sa Dios, gipundar na sa pagpandaog sa mga kalag, sa mga mandaugay og kalag. Kay wala ta nakaabot diri kung walay nag-share sa atua mahitungod sa gospel. Amen? So that is soul winning. So atong desire karon in the next few minutes to be a soul winner for Jesus Christ. To share others about Jesus Christ. Kung wa pa kakatry, magtuon gyud ta. Amen? Kung nagtuon ta unsa paggamit og cellphone or unsa diha, magtuon pud ta unsaong pagpanghabig og kalag. Mao na atong tinguha, ayaw gyud sugot nga hangtod sa katapusang ginhawa sa imong kinabuhi, wa ka nakapandaog og kalag. Kay ngano man nindot kayo ang mandaugay og kalag. Amen? So what is soul winners all about? Is the one who bring the lost to the Lord Jesus Christ. Ang pangutana, nakadala na baka og kalag sa Diyos? Kung ang good news, gospel, good news na, kung wala na niabot sa ilaha on time, dili na good news. So kung nakabaluta nga maayong balita ni Kristo nga siya namatay sa cross, gilubog na banhaw, ang tao di sa kadto sa langit tungod sa iyang diskarte, tungod sa iyang reliyon, tungod sa iyang kwarta, pinaagi lang sa pagtuo kay Jesus Christ, kana maayong balita, ug tagaan siya og kinabuhi way katapusan. Kung wala na niabot sa ilaha, dili na maayong balita. So do we have a burden for the lost, or do we lost that burden? So those things nga atong desire karon to be a soul winner for Jesus Christ. First of all, why is it mang desire ta sa pangpandaog og kalag? Nganong magtinguha man ta? I'd rather be, sama-sama nga giingon diri sa ato ang quotes. Ingon niya, I have one great business on earth.
to win souls for Christ. Nindot kay nga tinguha, ingon niya, ngano man, because naa sila something nakasabot sila, prinsipyo sa pulong sa Dios. Nga wa gyud laing pinakadako nga negosyo nga gipadala sa Ginoo, negosyo sa pampadaog sa kalag. Ngano man kinabuhi way katapusan ang imong ihatag sa tao nga nakadawat kay Jesus. You will be shine as the stars forever that turn many to righteousness. Busa gali daghan mga tao nga mga makasasala, daghan mga tao nagkagubot ang kalibutan kay man kung ang tao nga luwas musulti lang unsaon maluwas, daghan gid maluwas. Nganong wala na siya kay wala tay tinguha nga mandaog og kalag. Mao ni ang ato ang desire karon. Why is it you should be mag-desire ka? Why is you desire labab all karon atong tinguhaon gyud? Number 1, because you understand simply it is all our mandate. It is our mandate. Kitang tanan gimandato ta, gisugo ta sa Dios. We are commanded to go and preach the gospel. Amen? Mark 16:15, the Bible says, go and preach the gospel, right? Sa Bible says, look, and ye shall be witnesses. Gitawag ka, Jesus Christ said to kay John, so send I you. That means kitang tanan na ay mandato from our chief commander Jesus Christ, go and preach the gospel. That is why mag-desire ka kay gisugo na sa Diyos. Why pinakalaing gisugo niya? Because churches, local churches, are built by soul winning, by the soul winners. So every one of us mag-desire, kaya nga naman, mandato na to win souls for Christ. It is not an opinion by a person. Dili na opinion sa mga pastor o missionary. Dili po na opinion kay wala na tayo laing buhaton ang mandaog ng tagkalag. No, it is always a mandate, whether we like it or not. Dili na siya pwede i-suggest lang nato. Dili na siya something i-consider. It is everyone nga nakadawat kay Jesus Christ. Obligasyon nato sa mga tao nga padulong sa imperno nga sila makadawat kay Jesus Christ. Mandate nato na, sugo nato na, dili nato na pwede nga moingon ta sila lang didto kay sila man naa sa ministry. Sila lang didto kay sila man ang gitawag sa Dios. No, every child of God na kay business nga i-obey ang pulong sa Dios. Kung ang tao, kung ang Baptist diri sa Pilipinas, kung niabot ta og 5 million, ang tao sigurado nga mamatay sila makadto sa langit. Kung kanang 5 million musulti na every week, pila na ka-believer? 10 million na. Kung katubong 10 million musulti na punto, pila na? We are 112 million lang ta sa Pilipinas. So we turn this country upside down, nga naman, because of our faith in Christ, atong gishare sa uban. So the one that wins souls is the one who bring the lost, katong tao padulong sa imperno, ang atong siguradoon nga makaadto siya sa gingharian sa Dios. Mao na ang giingon sa pulong sa Dios. Mao na ang giingon sa Bible, mao ni ang mandate sa ingon sa pulong sa Ginoo. It's our all mandate. Kitang tanan natay mandato mo ni atong sugo sa Dios nga kitang tanan mandaog og kalag. Amen. So nakasulti na baka sa uban. Kay nga naman walay laing alternative in not winning souls is disobedience to Jesus Christ. Walay laing alternative ani nga kung wa ka nang daog kalag, ang pinaka alternative ani nagdisobey ta. Unta wala tay simana, wala unta tay nilabay nga isa ka week nga wa ta nakasulti sa uban mga tao mahitungod unsaon makaadto sa langit. There are souls everywhere. So mandate bisang asa ta padulong is not an option, is not an opinion or suggestion or something we consider, but it is all our obligation to win the lost to Christ. Amen? Mandate nato na. Number 2, dili lang nato na mandate, it is our mission. Paul said in Romans 10 verse number 1, my heart's desire and prayer to God sa Israel is that they might be saved. Ang atong mission nato kung naa kay mama, na kay papa, na kay mga igsoon, ang imong mission, wa kay laing mission sila pod makadawat kay Jesus Christ nga ilang manluluwas. That is why every local Baptist church must have a gospel tract. It is
ako anang na tradisyon for the last 29, 30, nearly 30 years. Ako nang na tradisyon. Every time nga mangdaog og kog kalag, pagdawat nila kay Jesus Christ, na ako'y gospel tracts because it's hard nga mandaog kag kalag kung wa kay gospel tracts. So everywhere you go, kitang tanan, asa-asa tapadulong, muna naami slingbag. Okay? Nga naman, naami Bible, naami gospel tracts. To remind me always that I am a Christian. Right? And also, I am be reminded that I have an obligation to tell others about Jesus Christ. So those gospel tracts, maingon ko sa tanan na akong gisulwiningan, naamang kay ginikanan, no? Naamang kay mga anak, or ang katong batan-o, naamang kay mama o papa, naamang kay mga igsoon, igno na ko sila. Ganahan baka maimperno sila. Silang tanan maingon, di gid ko. So pag uli nimo, ihatag nimo ni. So every soul winner na asay mandate, every soul winner na atay mission that others also know Jesus Christ through you. So that's our mission. Ingon ni Paul that Israel that they might be saved. Naa ba kay mission nga imong relatives maluwas? So be a soul winner for Jesus Christ because it is our mandate to become a soul winner for Jesus Christ. It's always also our mission. I like Acts chapter 2 verse number 10. Peter preached. Sa atong time sa Passover, naghan kay mga lain nga mga race nang adto didto. And the Bible says here na ay usa ka tawo ka nag-iingon, strangers of Rome. Strangers of Rome. So that means taga-Roma siya. And let me remind you, sa time ni Jesus Christ, they are under the Roman Empire. It's so hard nga mag-establish og local church, diha gyud sa trono sa mga Roman Empire. Lisod kay na. Mura kitag nag-adto sa Afghanistan nga nagtukod ta og local Baptist church. Afghanistan ba ito? Right? Amen? Iraq ba yato? Pero kini Rome, 30 years nilabay. Because kanang tawahanan, nakasabot siya, kinahanglan nako ni, iwali kay mandate ni. In Romans 1 verse 8, Paul was never been in Rome ani nga time. In Romans chapter 1 verse number 8, I like what Paul said. 30 years nga nilabay, ingon niya, first, I thank my God through Jesus Christ for you all. Wa pa siya kanto dito. Pero wa siya idea. Sa Rome gyapon siya mamatay. Ingon niya, sa wa pa siya kanto. Ingon niya, nalipay jud ko, nagpasalamat jud ko sa Dios. Ingon niya, that your faith is spoken throughout the whole world. Niadto lang siya, nilangyaw lang siya, nakadungog siya og wali ni Peter, ni uli siya ang iyang obligasyon to tell others about Jesus Christ. In the next 30 years, naanay Church of Rome, and Paul said, nakadungog ko ang inyong faith ni spread all over the world. Nga naman, kay nakasabot siya, mandate na. Nakasabot nga unsa na siya, mission nato na, amen? Mauna tong mission, muna tong tinguha. And also, dapat ang makasabot because be a soul winner for Jesus Christ. Desire it sa imong heart. Desire it. Ganahan ko, I would rather be a soul winner, ingon David Livingstone, than to be the greatest king on earth. But I like Solomon said, but he that winneth souls is wise. I like Daniel said, they are like as stars shining in the sky forever. And the Bible says here, because we understand, it is our mandate. Number 2, it is our mission, and also it is our ministry. Now, preaching diri, a missionary is open para sa mga tinawag. Pero winning souls is open to every child of God. So dili ka basing di ka makakanta diri sa choir, basing dili ka pwede nga mahimong missionary, pero kitang tanan
open ta, gi-challenge ta, nga atong pinaka-greatest ministry to tell others about Jesus Christ. Why? It is always our ministry. Ministry nato na. Dili ka kasiguro makawali, dili ka siguro nga isent out sa laing nasod o sa laing lugar, pero pwede kang naay matabo nimo, naa kay maistorya, open na siya, privilege nimo na siya, kay ministry nimo na mandaog og kalag. Brad, sister, o sa imong ministry, dili na naglingkod-lingkod ra. Kay walay ministry nga mulingkod, then mo pauli, then mulingkod na pud. No. Ang atong ministry, pinaka-the best ministry is to win souls for Christ. Butang sa itong kasing-kasing. So be a soul winner for Jesus Christ. Amen? Be a soul winner for Jesus Christ. It's our mandate. It is our mission. Mauna ang atong mission. And above all, it is our manner. Mauunta na dapat ang atong lifestyle. I remember Jesus Christ. Nag-remember ko sa iyaha ba? No? Nag-remember ko. When Jesus Christ is on the cross. Sa wala pa siya sa cross. Kung nana siya sa cross, nana siya dito. Iya pang gidaog ang kalag sa isa. Remember that? So, kung imong basahon ang life ni Jesus Christ, bisang asa siya mo adto, always siya mandaog og kalag. Di ba? Always siya mandaog og kalag. He always think about others. Naana siya dito sa cross. Pero ang iyang gisulti, Father, forgive them, for they know not what they do. Iyang gisulti, today thou shalt be with me in paradise. Before niya gisulti, it is finished. Before niya gisulti, I commend my spirit. He win souls, those nga nasa cross. Because iyahan ng lifestyle mandaog og kalag. Dili na mawala saya. Jesus Christ, He always think about sa uban mga tao. Sa uban mga tao nga maimpierno sila. So always, ang atong desire sa atong kasing-kasing, daogon sila sa Diyos. Amen? Mao na atong tinguha, mao na atong ihandom sa Ginoo. Lord, please, tagai jud kog kalag. Dahil later on, tagaan na kagkalag. Tagaan na pong kagkalag. Tagaan na pong kagkalag. Unta, di ta sa masatisfy, isa lang. Di ta masatisfy, later on, na duha. Sunod na himong tulo. Sa himo na unang upat, kanang na-addict, bitaw ka. Wala man ka na-addict, diretso na yun. Wala man na nagsigarilyo, kusok manigarilyos, magsigarilyo sa isa lang. Mag-inom lang sa isa ka baso. Nagsugod na sa gamay, hangtod na, naanad sila. Ang pagpandaog sa mga kalag, inanapod. So kung natay i-desire sa ato ang kinabuhi, be a soul winner for Jesus Christ. So kung tagaan ta diri og tag 1 million, manguli baka ta sa tumbalay? Di na ta manguli. Pero kung mubalik si Jesus Christ or mamatay na siya, ngadto nag-impierno, kinsay i-blame ana, hangtod sa hangtod, maimpierno na kitay pasanginlan sa Diyos. Naa sa atoa ang gospel. 2 Thessalonians 1, verse number 8. Ngunit, dito mahuman. Yung sa Bible rin. 2 Thessalonians chapter 1, verse 8. Sa ato ang Bible. Ingon niya diri sa pulong sa Diyos. 2 Thessalonians 1, verse number 8. Ingon sa pulong sa Diyos. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God. Imansino ni mo na? Flaming fire? Grabe, uy! That know not God. So nga nung wala sila nakahibalo sa Diyos, pwede sa creation makabalo sa na Diyos. Pero mo ni, and that obey not the gospel of the Lord Jesus Christ. Ingon sa Bible, verse 9. Ingon niya diri, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Kaganina, nag-start 7. O kaganina, nag-start diri alas 6. Kabalo baka sa atong pagsugod ganyan alas 6? Globally,
na anay namatay at least 20,000 to 30,000 namatay. Imagine nyo na, globally, na nasa 20,000 to 30,000 people died. Sa ato lang pagsugod karon. Kabalo sa asa sa madto, everlasting destruction. So kana imong na istorya, imong natabo, basi dili na nimo na matabo sunod. So grab the privilege to be a soul winner for Jesus Christ. Kung nakay kamot, ignonin mo ang Ginoo. Lord, my hand is for your will. My feet is for your will. My brain, my mouth, my heart is for your will. I want to become a soul winner for Jesus. A soul winner for Jesus. There's no greater joy. There's no greater feelings than to see a sinner bound to hell receive Christ as their personal Savior. So, unsa imong desire sa imong kasing-kasing? To be a soul winner? Kung kitang tanan nay tinguha katong wala pagyud ng tinguha, kung naay magtinguha diri na pulo, kung naay magtinguha diri 5, 20, unsa na ang tubod? Unsa na ang Lanao del Norte because of you. So desire karon diri, Lord, tabangi ko. Kini akong kamot, kining gospel tracts, makapasa ko gospel tracts this week. Makaabri akong baba, makasulti ko, unsaon sila, makaadto sa langit. Ang Bible, wala nag-ingon og outline. Unsaon. Kanang gi-explain sa imuha, maupod na imo explain sa uban. Maupod na. Simple lang kayo, dili na lisod. Sultian ang mga tao mahitungod kay Jesus Christ. Baliki din mi. Kung makaingon ka, na, pangit man kay man daw galag, dili makaingon jud ka. Lahi day no. Kaya nga naman, great churches are always built by soul winning, by the soul winners. Let's bow our head, close our eyes. Heavenly Father, Lord, salamat sa pulong nimo. Among tinguha o Diyos to become a soul winner for Jesus Christ. 8.3 billion people on the face of the earth. And Lord, we are mandated to preach the gospel to all of them. Salamat o Diyos sa imong pulong. Salamat kay nahumana ang Bible. We have guide. We have direction. We have the Holy Spirit. We have the local church. And Lord, salamat kay naay mga tao nag-obey, naabot sa mo ang gospel. Naay mga tao ang ilahang mission, ang ilang heart nila to share others about Jesus Christ. Naay mga tao, Lord, ilang gihimong ministry, pinakadako nga ministry is to win souls for Jesus Christ. Naay mga tao, ila ng lifestyle, ila ng attitude, ila ng character, ilang manners of life is to win souls for Christ. So help us, Lord, to be a soul winner for Jesus Christ. Bless your people, Lord God, karon. It is my prayer, karon, Lord, nga buntag, nga naa kay bag-ong erase, bag-ong ipatubo, nga mandaugay og kalag through this crowd karon. Hear our prayers, dear God. Basig na itao karon diri, di pa sure mamatay siya, nakadto siya sa langit. Ang iyahang kinahanglanon, ang iyahang pagtuo, pagdawat kay Jesus Christ. Save souls karon in Jesus' name. Amen. Pastor? Thank you, Pastor Manindog Tapalihog. So we all stand up. Please bow your head and close your eyes. Maghimutan nining invitation while the piano will play very softly. Now I would dili ko gusto nga dili ko maghatag og invitation sa mga bisita nato. Wala ko masayod do na batay bisita karon. But if you are not saved, wala ka kasiguro kung mamatay ka, padulong ang imong kalag. Maybe daghan na ka nagsimba dinhi. O dugay na ka nagsimba dinhi. But you know deep in your heart nga wala ka masayod kung kuhaon sa Ginoo ay mong hinulaman nga kinabuhi, padulong ang imong kalag. Kung mamatay ka nga wala kay Kristo sa imong kinabuhi, why pag wala ka matao? Kung dili nimo dawaton ang kinabuhing dayon nga naa ni Jesus Christ, dili gyud ka kasulod dito sa langit.
Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Ang pangutana, do you have assurance of your salvation? Imo na bang nadawat si Jesus Christ ngay mong maluluwas? Maybe yung pastor, I don't know where I'm going, kukuhaon ko sa Ginoo. But this morning, ako kang imitahon nga imong dawaton si Jesus Christ karon, nga imong bugtong og personal nga maluluwas. The Bible says, how shall we escape if we neglect so great salvation? Dili gyud ka maluwas kung imong isalikway, dili nimo dawaton si Jesus Christ nga imong maluluwas. But this morning, maingong ka, Pastor, I want to be saved. Gusto na ko dawaton si Jesus Christ karon nga akong maluluwas. Imong ipataas ang imong tuo nga kamote, mahilan nga imo siyang dawaton. Ado na ba? Raise your right hand. Ay kawaw. Dawata si Jesus Christ. Aron dili pa ulahi ang tanan. When you die without Christ, ang imong kalag gitambog dito sa linaw nga kalayo o mag-antos ka sa walay katapusan. Ano na ba? Now I presume that all of us are saved. Now Christian, mga Kristohanon, God wants you to be a soul winners. God can make you a soul winner. Makahimo ang Ginoo. Dili ta makahimo pag pangabig og kalag kundi ta tabangan sa Ginoo. But first of all, you need to give yourself to the Lord. May Pastor, I want to be a soul winner. Gusto nako nga ma-share nako ang kaluwasan, ang simple plan of salvation, ang maayong balita sa akong mga minahal sa kinabuhi. Nga gamiton ko sa Ginoo. Will you come to the altar, kneel down to the altar? Maybe you are praying nga maluwas ang imong mga minahal sa kinabuhi. Please come. Do you have that burden sa imong mga minahal sa kinabuhi? Okay lang ba na sila mo adto sa linaw nga kalayo? Maybe ka, Pastor, dili ko kayo. No, you're wrong. God can make you a soul winner if you come and give your life to the Lord. Please come and ask, Lord, please help me. I want to be a soul winner. Gusto na ako, Ginoo, nga akong masugilo ng mayong balita. Maybe naluya ka sa pagpangabig o kalag. Sa una, grabe ang imong boldness. But today, luya ka sa pagpangabig o kalag. Will you come? Ask the power of God. Let's come to the altar and pray to the Lord. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. Salamat, Ginoo, sa imong pulong nga nawali sa imong alagad. Salamat, Lord, Pastor Edumat, for using him to preach your word of God, to encourage us, to share the gospel, to witness, to invite people to come to the church aron maluwas sila. Lord, continue to give us burden for our unsaved loved ones. Panalangin ang mga Kristohanon, Ginoo, na diha sa ilang kasing-kasing, Ginoo, ipadayon ang burden, Ginoo. Tagay kainito ng ilang kasing-kasing sa pagpangabig o galag. Lord, please help us, O Father. We need your help to encourage us. Every day, nga doon namin privilege, opportunity to share the gospel, that we will do it. Lord, ng mga soul winners, mga tao nga nakaroon sa atubangan, they came forward, they prayed. Lord, nakakita ka sa ilang kasing-kasing. Tabangi sila, Ginoo. And as the Holy Spirit sa puno kanila na sila, Ginoo, sa ilang kasing-kasing, they will be reminded always that we need to share the gospel because that's your mandate. Muna among manner, Ginoo. Muna among kinahanglan nga among buhaton. And that's the reason why, O God, nga wala pa ka mo balik. Because you want more souls to be saved. Tabangi, Ginoo, nga matag usa ka namo, nga mahimo kaming kahayag sa among lugar. Lord, bless every one of us. Dalan akong gipangayo, in Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Daghang salamat.